Jesus. Amen. Sino po dito ang nagtiwala na? Taas ang kamay. Sino po dito ang nagtiwala? And no shrub of the field had yet appeared on the earth, and no plant of the field had yet sprung up. For the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no man to work the ground. Ito ang tala ng likhain ng Diyos, ang langit at lupa. Kabanatang 2 yon, talatang 4. Nang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, ang mga langit at lupa, at wala pang mga puno, wala pang mga halaman, wala pa ring bukirin, ang doon ay ginawa ng Panginoon o pinatubo ng Panginoon. Wala pang mga halaman. At hindi pa rin nagpapadala ang Diyos ng ulan sa lupa. Bakit? Hindi pa nagpapadala ang Diyos ng ulan sa lupa. Malaki po ang kaugnayan niyan sa buhay po natin, mga kapatid. Bakit? Ito po ang sagot. Sapagkat wala pang tao na doon ay mapagkakatiwalaan o gagawa. Kaya tinanong ko po sa inyo, nagtiwala na ba kayo? Ang sagot niyo, resounding yes. Pangalawang tanong, katiwa-tiwala ba tayo? Hindi. Sabi po ng Lucas 16, kabanatang 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Ang sino mang daw ang mapagkakatiwalaan sa katiting, hindi po malaki ang pinagkakatiwala muna ng Diyos sa atin. Katiting. Sapagkat tinuturuan po tayong maging katiwa-tiwala. Tanungin mo yung katabi mo, mapagkakatiwalaan ka ba? Tanungin niyo siya at tingnan niyo sa mata. Tutuhanin niyo yung tanong. Kapag hindi ho makatingin, alam mo na ang sagot. At kung hindi ka makapagtanong, alam mo na rin ang sagot. Sino man ang hindi mapagkakatiwalaan, ang sino man ang mapagkakatiwalaan sa napakaliit, ay mapagkakatiwalaan din sa napakalaki. At kung sino man ang hindi tapat, dishonest,
sa maliit, ay hindi rin siya magiging matapat sa malaki. Tanong po sa ating lahat yan, mga kapatid, sa umagang ito. Can you be trusted by God with 24 hours? Mapagkakatiwalaan ka ba ng Diyos sa 24 oras na binigay niya sa iyo? Yung mga bata, pakiyan yung mga bata, this is kind of serious. Kasi seryoso na akong dumating dito eh. For 3 days na nagpahinga po ako, serious na po ako noon. There's a lot of things going on in my mind. Marami pong bagay na tinatanong ko sa sarili ko. Lord, bakit ang hirap namin? Bakit napakahirap ng mundo? Ang sagot, sapagkat marami ang greed o greedy. Anong greedy? Ganid. Totoo yun. Maaaring hindi mo masabi sa sarili mo, hindi ako ganid. Tignan natin. Tignan natin. So, sipatin po natin ang sarili natin. Mapagkakatiwalaan po ba tayo sa katiting? At alam ko hindi kayo sasagot. Sapagkat hindi po tayo pagkakatiwalaan sa katiting. Kaya nga po kapag nananalangin tayo, bakit hindi sinasagot ng Panginoon? There will be no answered prayer. Walang dalangin na tutugunin kung hindi ka mapagkakatiwalaan. Bakit? At kadalasang hinihingi natin sa Panginoon sa lapi. At kung humingi tayo sa Panginoon sa lapi, pero hindi mo napansin, binigyan ka ng 100 kahapon ni Lord. Alin doon ang hindi sa'yo? Walang binigay ang Diyos sa atin na atin lahat. Meron doon para sa iba. Kaya kung makahingi ka sa Panginoon malaki, pero hindi mo alam, hindi ka napagtiwalaan sa 10%. At sa iyo ang 90. Kinuha mo pang lahat. At naubos lahat, humihingi nga ngayon sa Panginoon. Sa tingin mo, bibigyan ka ng Panginoon? That's the reason why maraming tao mahirap. Kasi ganid tayo. Hindi natin matanggap na ganid tayo, but yun ang totoo. Hindi papatubuin ng Diyos ang anumang bagay sa kanyang kapamaraanan kung walang pagkakatiwalaan. Hindi lalago ang inyong tahanan kung hindi kayo mapagkakatiwalaan. Hindi lalago ang church na ito kung hindi po tayo mapagkakatiwalaan. Kaya huwag na po tayong magtatanong sa Panginoon dahil ang sagot ay nandito po sa Biblia. At doon, hindi ka pa rin mapagkatiwalaan sapagkat hindi mo binabasa ang salita ng Diyos. Kaya gulong-gulo ka, kapatid. You do not know where to go. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung sino ang titignan mo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo sapagkat wala kang kaalam-alam na mayroong pagtitiwala na magsisimula. So ngayon, tanong ko po, pangatlong tanong. Kayo po ba ay mga managers? At alam ko, hindi rin kayo sasagot. Ano bang ibig sabihin ng manager? Manage. Tama, sinabi niya, manage. Alam niyo, by theory. Alam niyo sa utak.
Alam natin lahat yan sa utak. Pero pag pinag-usapan po natin ng managers, ano po ba ang ibig sabihin nun base sa Biblia? Sabi po ng Panginoon, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living being. Binigyan siya ng buhay ng Panginoon. Ano yung living being? You have the capacity and ability to do what is told you to do. Simula po tayo sa bahay. Ito ang paborito ko talagang spot eh. Sa dami ng lugar, ang lagi ko pong sinisimulan ay ang bahay. Sino po ang manager sa bahay? Alam kaya ng magulang yon? Dahil yung iba nag-asawa, wala ka alam-alam. Ano bang ibig sabihin ng pag-aasawa? Hindi ko po dinidiscourage yung gustong mag-asawa. Karapatan niya yan. Pero dahil hindi nyo pinag-isipan, apektado kami. Pastor, ba't kayo naging apektado? Nung magkasala ba si Eva, hindi apektado si Adan? Lalo sa mga kababaihan na gustong tumakas sa kultura ng bahay at gusto niyang ibahin. At ang paraan ng pag-iiba ng kultura at pag-iiba ng mundo na kanyang ginagalawan, maraming bagay kung tutusin. Isa doon ang pag-aasawa. Now the Lord God had planted the garden in the east, in Eden, and there He put the man He had formed. Ilagay ka sa isang lugar. Sa tingin nyo kaya ano ang dahilan ng Diyos? Bakit niya inilagay ang tao sa isang lugar? Sabi niya dito, and the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye, and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Management is action and decision. Kung bakit maraming churches, kung bakit maraming pastor, kung bakit maraming iglesia na hindi po tama, mga kapatid, kasi karamihan ng pastor graduate ng Bible school or graduate ng seminary or maaaring madalas siyang kasama ng mga lingkod ng Diyos at na-develop sa kanya ang paglilingkod. Wala sanang masama. Sabi ng isang preacher o sabi ng isang motivator na napakinggan ko, kung kayong pamimiliin, alin ang gusto niyong aralin? Theology or business management? Anong pipiliin niyo mga kapatid? Ano pong pipiliin niyo? Theology. Dito po sa may pating kanan, theology. Dito po sa pating kaliwa. Parehas. Okay.
bigyan natin ng pagkakataon. Theology, parehas. Dito po, ano po bang mamimili? Ano po ang pipiliin nyo? Business management or theology? Business. Walang management. Ayon doon sa napakinggan ko, we will not choose theology. We would rather choose business management. Why? Because family is government, because family is an institution, that's why family needs management. Bigay pa siya ng isang halimbawa. Sino po dito ang meron pong microwave? Maring hindi lahat. Okay? Microwave. How many days in a week? Pati ba naman yun? Ayaw yung sagutin. Ilang araw sa isang linggo? 7? Magkano bilhin nyo sa microwave? 2.5. O sige, 2.5. Ilang beses ginagamit ang microwave sa isang linggo? Maring everyday? Yes? Sa iba? Kasi yung iba, bumili ng microwave, mo-order ng pagkain sa labas. Malaki ang pagkakabili niya sa microwave, 2 beses lang niya ginagana sa isang araw. That's poor management. Sino po dito ekonomista? Economist. Hindi niyo masabing economist kayo? Because God gave you the ability to be a manager and at the same time to be an economist. What is economist or economy or economize means? To maximize the minimum. That is economist or economize. At doon po tayo sablay, mga kapatid. Kaya ako nabanggit kanina, yung mga nag-aasawa, masyadong religyoso, masyadong emosyonal. At hindi na po pinaghandaan ang pagiging manager. Ang pinaghandaan lang nila yung pagkakagastusan. Kasal. Iba nga, hindi na nagpapakasal para makatipid. And that is also poor management. I repeatedly asked God, Lord, bakit ang hirap namin? Bakit ang daming walang pera? Pagsimula sa TLCFCCI, bakit parang nagkukumarot lagi ang tao sa pera? Bakit laging hinahanap ng tao ang trabaho? Samantalang ang management na ginawa mo, ang trabaho, ang maghahanap ng tao. Hindi nagpatubo ang Diyos ng mga halaman kung walang magdidilig. Walang uunlad na iglesia kung walang mapagkakatiwalaan. Ano ba ang unang karakteristik ng isang manager? Accountability. Ano ba ibig sabihin ng accountability? Sa malalim na Tagalog. Meron kang malalim na pananagutan. Pananagutan!
Tuloy ko lamang, segue ko lang po kayo ng konti. Tuloy ko lang po yung sa Lucas. Gusto ko pang maintindihan po natin na hindi po mali ang Diyos nang binigyan ka ng paa, nang binigyan ka ng kamay, nang binigyan ka ng mata, binigyan ka ng dalawang tenga, binigyan ka ng ilong, binigyan ka ng utak. Lahat yan ay kailangan ng tao para mag-manage. Whoever, 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. 11. So, if you have not been trustworthy, ano ba yung worthy? Karapat-dapat. Ano yung trust? Pagtitiwala. Hindi ka karapat-dapat sa pagtitiwala. In handling worldly wealth. Handling. Hindi po nangangahulog ang kamay ang ibig sabihin nun. In handling, ang sinasabing handling ay management. It does not only pertain to the literal hands because of the word handle. Para bang sabing, hawakan mo ang buhay mo. Paano ko hawakan ang buhay ko? It simply means, bantayan mo ang buhay mo, ingatan mo ang buhay mo. That's the way you handle your life. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, malinaw po ito mga kapatid. Kung hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos sa makamundong resources, kasi hindi mo naman kailangan ng pera sa langit eh. So dito talaga sa mundo ang pera. Walang pera sa langit. Hindi mo kailangan ng pera sa langit. Pero nandito ka pa sa lupa eh. Wala ka pa sa langit. At hindi ko alam kung mapupunta ka doon. Dinala muna si Adan sa halamanan. Sa garden muna. At kung saan sa dinala, may dalawang ipinag-uutos ng Panginoon. To work and to take care. That is management. Kung ang bahay mo, hindi mo mapagpamahalaan, hindi mo rin kaya pamahalaan ng opisina, Jack. Kasi doon lahat magsisimula. Kung hindi ka pagkakatiwalaan sa bahay, no way that God can be trusted you in handling a church. No way. No way. Ulitin ko po. So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Yung pinagkakatiwala sa inyo ngayon, hindi pa yan, kapatid. Bakit ka nagpapakamatay dyan? Hindi pa yan. Bakit tinawag na real estate? Do you have any inclination? Why is it called real estate? Sabi po nung nagsasalitang yun, hindi ka pwedeng ituring na mayaman kung wala kang pagmamayaring lupa. At ang tunay na kayamanan, kung tutuusin, ay lupa. Kaya sinika po natin na hindi po tayo forever nangungupahan sapagkat wala tayong pagmamayari. Hindi ko binigyan si Abraham ng sangkatutak na pera. Ang ipinangako kay Abraham ay lupa!
Hindi pinagpala ng Diyos ang Israel ng sangkatutak na kayamanan. Ang mamanahin nila ay hindi kotse. Ang mamanahin nila ay hindi salapi. Ang mamanahin nila ay lupa. Lupa, mga kapatid. So gising po tayo. Assess. Assess. In the light of Genesis chapter 2 verse 4, hindi magpapatubo ang Diyos kung walang mag-aalaga. Hindi ka sasagutin ng Panginoon ng hinihingi mo kung hindi ka mapagkakatiwalaan. No way! Kasiguraduhin po natin, mapagkakatiwalaan ba ako? Dahil ibinibigay ang pagtitiwala, hindi po ito hinihingi. Ibinibigay ng Panginoon. So go back. Go back. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, pera, kotse, bahay, lupa, mga kapatid, huwag mo nang hangarin pumunta pa ng langit. Sinasabi lang kapag tinanggap mo ang Panginoon sa langit ka na, maaaring totoo. Naniniwala ako. Maaari. Pero mga kapatid, binigyan ka ng 70 years? Para lang langit ka na? Anong gagawin mo sa 70 years? Nung nandun ba sa halamanan si Adan, wala na ba siyang ginawa? Naglakad-lakad lang ba siya doon? Hindi. He was commanded to do particular specific things. Work and take care. Dito sa atin, literally, lahat. Nag-work. But only few are in the business of taking care. Kasi pinapatay mo yung sarili mo sa trabaho, nakakalimutan mong 24 oras, kailangan 8 dyan, nakatulog ka na. 8 dyan, may trabaho ka na. At ang sumusunod na oras, hahatiin mo yan saan? Sa sarili mo, sa pamilya mo, sa ibang tao. The principle of 3/8, 8. And the principle of 3. Kaya hindi ako magtataka mga kapatid dahil sablay po tayo. Because there is really a big neglect, confusion on our part. Tanayin ko nga kayo mga kapatid, anong minamanage mo ngayon? What do you manage today? Or what are the things that you are managing in your life? Ano ang inilalagay mo sa kaayusan? Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng meek? M-E-E-K. Diba sabi doon? Blessed are the meek. Ano ibig sabihin ng meek? Kapagpakumbaba, okay? Other? Ano ibig sabihin ng meek? Sa original Hebrew, ano ibig sabihin ng meek? Meek is self-control. Sa original Hebrew, or controlled power. Kaya nga, ang mga meek ang magmamana ng lupa. Sapagkat meron silang kapangyarihan na pamahalaan ang lupa.
And if you have not been trustworthy with someone else's property, kung hindi po tayo pagkakatiwalaan ng pagmamayari ng iba, sabi po dito, who will give you property of your own? Gusto niyong makita ang konteksto nito? Pakinggan niyo po ito. Sa chapter 16 ng Luke, Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. Alam niyo ho ba na ang pagkakalikha sa inyo ng Panginoon ay kaakibat diyan ang pagiging manager ninyo? Pwede kayong i-fire ng Panginoon. Listen to this. There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him and asked him, what is this I heard about you? Give an account. Kaya nga, accountability. Magbibigay sulit po tayo o magbibigay po tayo ng kwenta. Kaya ang buhay mo, kwentado na yan. Kwentado na ang buhay mo. May kwenta ang buhay mo sapagkat kinuwenta na yan ng Panginoon. Huwag mo, parang awa mo na, huwag mong alisan ng kwenta. Give an account of your management. Because you cannot be manager any longer. You see? The manager said to himself, what shall I do now? My master is taking away my job. I am not strong enough to dig. Hindi praktisado ang mga daliri ko para maghukay, magbungkal. And I am ashamed to beg. Nahihiya naman akong magpalimos. I know what I'll do so that when I lose my job, alam ko na kung anong gagawin ko. Kapag ako'y nawalan ng trabaho, people will welcome me into their houses. Kapag nawalan ako ng trabaho, meron pa rin mga taong magpapatuloy sa akin sa kanilang mga tahanan. May kukup-kup sa kanya. So he called in each one of his master's debtors. So tinawag niya yung may mga utang sa kanyang lilingkuran. Tinawag niya. Umaandar na yung pagiging manager niya. Ano yung pagiging manager? Giisip. Hindi dahil may utak ka, may isip ka nga. He asked the first, how much do you owe my master? Magkano utang mo sa boss ko? Sabi niya, 800 gallons of olive oil. He replied, 800 galon ng olibo. The manager told him, take your bill. Sit down quickly and make it 400. Kumita na siya ng 400. Managers should be and must be good in mathematics. So please, huwag niyo sabihin sa akin, Pastor, mahina po ako sa math. At narinig ko madalas yan, mahina po ako sa math eh. Aba, hindi ka manager. Hindi ka pwedeng manager. Kaya si Ay na manager yan. Manager po ng isang malaking kumpanya. O isa sa mga manager ng malaking kumpanya na nagbebenta ng solar power. Biruin nyo, ang galing no, nakaisip nun. Magbebenta ka, tapos ang kukunan mong resources, araw. Hindi ba magandang idea yun? Kanya yung mga nagmamay-ari ngayon ng tubig, Nawasa, Manila Water. Kaya na ba galing ang tubig sa Diyos? O pinagkakakitaan nila ang tubig na bigay ng Diyos?
Di po tayo nag-iisip eh. Trabaho lang tayo ng trabaho eh. Gusto lang natin kumikita tayo ng so and so sa isang araw. Hindi yan ang plano ng Diyos sa iyo, kapatid. So be a manager. Think like a manager. Act like a manager. And live as a manager. Ano sabi po dito? So may kita na siya. Then he asked the second, and how much do you owe? 1,000 bushels of wheat, he replied. He told him, take your bill, make it 800. Kumita na naman siya ng 200. Paano siya kumita? Sa tingin niyo ba magagalit ang may-ari nito? Pagmasdan po natin. Pagmasdan po natin. 1,000 bushels of wheat, he replied. He told him, take your bill. Make it 800. The master, verse 8, the master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. Hindi ho masamang salita ang shrewdly. Ano ibig sabihin nun? Tuso. Hindi ko po sinasabi na tinatanggap ng Biblia ang panggugulang na ginawa ng dishonest manager. Ang gusto ko pong makita ninyo, mga kapatid, ay kung papaano niya ilagay o paikutin ang sitwasyon sa bandang huli, may pakinabang siya. Tignan po ninyo ang inyong sitwasyon. Paikutin po ninyo ang sitwasyon. Hindi kayo ang pinapaikot ng sitwasyon, mga kapatid. Pinapaikot po tayo ng sitwasyon. I'll give you an example. Ilang beses nagpakain ng maraming tao ang Diyos? Base sa nasusulat. Isang 5,000 at saka isang 4,000. Amen? Amen? Amen. Balikan nga natin yan. Nasa Marcos na po tayo, di ba? Ang atin pong reading. Okay. Balik po tayo sa Mark 8. Marcos, Kabanatang 8. During those days, another large crowd gathered. Since they had nothing to eat, Jesus called his disciples to him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. Hindi na sinabing with us, but with me. Observe. If I send them home hungry, kung sila ay pauuwiin ko nang hindi sila nakakain at sila ay gutom, sila ay maaaring himatayin sa daan. Because sapagkat ang karamihan sa kanila ay nagmula pa sa malayong lugar. Just sit back and relax. And while you are relaxing, paganahin po natin ang ating mga isip. His disciples answered, but we're in this remote place. Can anyone get enough bread to feed them? Umikot na ang sitwasyon sa buhay ng mga disipulo. At pinapayagan natin ang sitwasyon na magdikta kung ano ang iaasal natin. Amen! Wala akong kausap. Kung may diktador, hindi ho si Marcos.
Ang diktador, sitwasyon. Ngayon, paano mo titignan ang sitwasyon? Hindi bilang diktador, kundi paraan ng Diyos para pukawin ang natutulog mong kaisipan at tumingin ka sa Kanya. Hindi lang po ito una. Pangalawa na to. Mas marami ang pinakain ng Panginoon, 5,000. So may experience na ang mga disipulo. Nung una nagpakain siya ng 5,000, ang tanong ng Panginoon, ilan? How many bread do you have? 7. And 5 fishes, 7 loaves and 5 ba? 2 pieces. Hindi, sa ano, sa hindi ito, sa 5,000. 2 pieces of fish and 5 pieces of bread. Yung hinati-hati na. Do you have any idea anong size ng tinapay noon? Baka iniisip nyo, tasty. Maling-mali kayo, kapatid. Hindi yung tasty yun. Alam nyo ba, pwede kayong hatawi sa ulo at magbubukol kayo. Yun ang tinapay noon. Kasi nga, hindi pwedeng lagyan ng kung ano bang ingredients at mabubulok agad yun. Mainit doon. Observe, iba ang tinapay nila noon. Ang tawag doon ay pita. Hindi yung pita natin yung humiling siya ng kalahati o kalahati sasakyan sa iyo. Kasi hinati pa niya yung pita. Makakapal po ang tinapay noon. At kapag tumagal-tagal pa, titigas yun, at pwedeng hatawin ng ulo ni Jolo at magtitino itong batang to. Yun ang tinapay noon. So anong sabi? Kahit naman tatlong buwan na sweldo sa 5,000 yun kahit naman po 3 buwan na sweldo ng mga tao hindi pa rin kayang pakainin ito. Asa na yung mga pagkain binigay sa Panginoon? Kaya yung makukulat magbigay ng tithes para sa ito. Yung makukulat. Yung walang pagtitiwala sa Panginoon, paano na ako? Diyos ko po! Umabot ka nga ng ganyang edad wala kang binayaran sa Panginoon. Tapos kayo magbibigay ka lang ng konti nag-alala ka na. Ang kitid naman ng utak mo. Ang kitid pala ng utak natin. 62 na ako. Kapatid, 62 na ako. Libre ang hangin, libre ang ulan, libre ang araw. At minsan iba, libreng pagkain. Meron ba akong dapat ipag-alala kung tutuusin? Maliban na kung gusto ko talaga mag-alala. Kasalanan ko na yun, kaya nga pinagbabawal ang pag-alala Sapagkat hindi mo trabaho ang mag-alala. Binigay sa Panginoon, dumalangin ng Diyos, binigay uli. Saan galing ang resources? Yung tinapay at saka yung isda, saan galing? Sa bata. Hello? Sa bata ba? Totoo ba? Hindi kayo nagbasa kaya hindi kayo makasagot Ilang taon yung bata? Wala naman sinabi yung Biblia, ba't kayo nag-iisip? Hindi na importante yung edad. Ang importante, mga kapatid, ito, hindi siya ganid. Kaya kung hindi ka nagbibigay ng tithes, ganid ka, tanggapin mo na. Kung tutusin nga, hindi naman tithes ang kailangan ni Lord sa'yo Do you think God wants your money? Sa tingin niyo ba kailangan ng Diyos ang pera mo?
Tinuturuan ka ng Panginoon na maging good manager kapag meron siyang hinihingi sa iyo, hindi para sa Kanya. Kaya kung hindi ka nagbibigay, you are as bad as this. The Lord is teaching you the principle of proper, good, efficient, effective, and correct way of managing. Kasi nagkukwenta ka eh. Kinuwenta mo yung pinagtrabaho mo. Sino magaling dito magkwenta ng oras nila sa trabaho? Pakitaas ang kamay. Sino mga nagtatrabaho dito? Taas ang kamay. Okay? Ba't ayaw? Tinatanong ko kayo kanina. Ba't ayaw niyo sumagot? Ilang oras kayo nagtatrabaho sa opisina? O sa kumpanya? 8. Magkano araw mo? 550 times 5. Bakit wala bang 'di ba dapat buong linggo 'yon? Lalo na kung ikaw ay regular. Bayad dapat ang Sabado at Linggo ninyo kung tutuusin. Wala. Eh kasi yung empleyado nyo kuripot kasi ang employer ko hindi eh. Bayad ng Linggo, bayad ng Sabado, bayad ng holidays ko. At talaga namang all. Hindi mo ba alam yon? All. All. Kasi nagbibilang kayo ng literal eh. Iba ang mathematics ni Lord, iba ang mathematics ng government, at lalong iba ang mathematics mo. Pero definitely, alam mo yung araw na pinasok mo, alam mo ang kwenta ng pinagsilbi mo, alam mo yung mga dapat mong tatanggapin. That I am very sure, 101%. Am I wrong? Kasi sinabi ko na 101% eh. I am perfectly correct na alam mo kung magkano ang dapat mong sahurin within the specific and given amount of time that you have worked. Alam mo yan, di ba? Pero meron kang hindi alam. O maaaring alam mo pero ayaw mong alamin o ayaw mong gawin. Who gave you the work? Eh, nag-apply po ako eh. Natanggap po ako. Di ako ang naghanap ng trabaho. Fine. That's good philosophy. Pilosopo ko talaga. Eh, ako nagpakahirap dyan eh. Okay? Granting na ikaw nagpakahirap. Sige. Sino ang nagbigay sa iyo ng mata? Sino nagbigay sa iyo ng isip? Sino nagbigay sa iyo ng paa? Sino nagbigay sa iyo ng kamay? Sino nagbigay sa iyo ng buhay? Sino nagbigay sa iyo ng katawan para makapag-apply ka? Diyos. O ngayon mo na lang naalala yung Diyos. Ang dami mong kinakalimutan, kapatid. At ang higit na kinalimutan mo, hindi ka nagbibigay sa Diyos dahil kailangan ng Diyos. Tinuturuan ka ng Panginoon kung paano mo mapapanatili ang meron ka at madagdagan pa. Hindi mo alam yun. Because you do not know the principle of correct management. Anong correct management? Pagkatiwala mo muna ang buhay mo sa Diyos. Simple lang, di ba? Saan na ba ako? So how many loaves do you have? Jesus asked. 7, they replied. So he told the crowd to sit down. Hindi po nagbibigay ang Diyos ng lakad ka ng lakad. May kaayusan ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang resources. Ano sabi? Paupuin. Sit down. When he had taken the 7 loaves and giving thanks, he broke them and gave them to his disciples. Ibinigay ng Panginoon ang resources sa mga disipulo.
Anong part ng management niyan? That is what you call delegation. Sa bahay, kung ikaw lang ang naghahanap buhay, nakatunganga ang mga anak mong 24 o 23 anyos, 40 na, nasa iyo pa rin nakatira, kapatid. That's not good management. Kasi ikaw pa rin ang naghahanap buhay. Bakulaw na yan eh. Kung kayo po yung mag-asawa ni Presi, wala dito yung darling ko, kaya malungkot ako eh. Nawawala yung isang tadyang ko. Hinahanap ko pa yung tadyang ko. Marunong ka naman magbilang, Pastor? Ilan tadyang mo? Di ba nasabi ko na sa'yo? Nalulungkot ako pag wala si Presi. Ewan ko ba kung bakit. Sana nalulungkot din siya. Pero nagkausap tayo na, masaya siya. Bakit ako malungkot? Wrong management. Delegation. Kumusta po sa bahay? May delegation po ba? May nagwawalas po ba? May naghuhugas ng pinggan? May nagdidilig? May nagtitiklop ng mga unan? Ng kulambo? Ng kumot? At meron po nagluluto ng almusal? Meron po ba? Sa amin po meron. Si Joy, yung kasambahay namin. Ayan ang mga anak ko. Because we were trained at an early age, yung panahon po namin, works are properly delegated. Resources are properly appropriated. At ang sabi sa amin, kung anong meron, yan na yan. Dahil kung meron pa, nandyan dapat. Wala eh, huwag ka maghanap. But since we are in a digital world, lahat na lang ay ano doon, yung biglaan. Halimbawa, McDonald's, instant noodle, instant food, pero walang instant salvation. Baka maghanap po kayo, Jolo, ha? Walang instant salvation. Ang sabi dito, to distribute them. O merong appropriation. Sa isang pamilya, kung meron ka 5 anak, yung limang yan, dapat kung anong tinanggap ng isa, tatanggapin din nila. Dahil kung hindi, mag-aawa yan. Pag-aralan po niyo sa pamilya ninyo, hindi maiwasan na inggitan. But that is precisely the way God is teaching us to be of good managers. Na hindi dapat nawawala ng resources sapagkat the Lord will provide. Kaya ka binigyan ng trabaho eh. Because God loves you and because God knew that you are a father, and being a father, you are to act and to play the role of being what? A provider. Kaya wala po tayong dapat na ikatuwiran sa Panginoon kung meron po tayong pagkukulang sa isang aspeto. At yun po ay ang gawain sa kanyang ubasan. Marunong ang Diyos. Ginawa nga niya ang lahat ng nasa kaayusan eh. Ikaw ba ang hindi niya ilalagay sa kaayusan? O ayaw mo lang maiayos ang buhay mo, kaya ang gulo-gulo mo? Ay sabihin, magulo ka sa aparato. Kaya hindi magkapanuto ang buhay natin eh. Because we do not want to be managed by God. At gusto natin, tayo ang may pakialam sa buhay natin. And the people ate and were satisfied. Anong tawag dyan? Customer service. They were all satisfied. Satisfied ka na ba sa ginagawa ng Diyos sa'yo? I mean, do you have a godly contentment? Yung pong napakinggan ko dati, galing siya sa mahirap. And he lived in an island. Kung kilala po niyo si Miles Monroe, patay na po yun. Nag-crash land yung kanyang
sa Lipaw-Paw. Namatay po siya. Pinukwento niya ang kanyang buhay. Dati wala akong ito, dati ganyan kami, dati nakikitira lang ako sa amo ko, ay sa biyanan ko. 4 years silang nakatira. Ganon din po kami ni Presi. 4 years po kami nakatira sa bahay ng biyanan ko, sa kwarto ng biyanan ko. Hindi ko siya maipakilalang may bahay kasi wala akong may bahay. Hindi ko siya maipakilalang may kwarto. Wala akong kwarto! Kaya, si Presi, yun lang. Hindi ko maipakilalang may bahay ko. Sino po dito mga may bahay? Taas ang kamay. Ay, papakilala nyo ba may bahay nyo na may bahay? Ay, babalik ko sa inyo yung nangyari sa akin. Hindi ko magawa. Bakit? Wala akong bahay eh. Bakit? Nangungupahan lang ako. Bakit? Bakit? Iyon ang mga tinatanong ko sa loob ng 3 araw at mahigit. Ang dami kong tanong kay Lord. Bakit ako nagtatanong ng ganun? Kasi iba na yung sitwasyon ko eh. Ibang-iba na eh. Eh, ito pa, na-reinforce pa nito. Tama lang naman. Maraming pastor nangungupahan pa rin. Kasi ang pinag-aralan niya, theology. Hindi management. Walang masama kung mag-aaral ka ng theology. Tapos po ako ng theology. I have a master in theology at leadership. Master of Applied Christian Leadership and Theology. Tapos po ako nun, mga kapatid. Pero kung babalikan ko po yung mga nakaraang panahon ng buhay ko, kapos eh. Ang taas ang pinag-aralan ko, I'm a graduate of BS Architecture, 5-year course. Ano ba ang architecture? Mga kapatid, hindi lamang pagtatayo ng magandang edipisyo or building. Ito po ang sinasabi nating management of space. Kaya sabi ko, Lord, bakit ba architecture ang pinakuha mo sa akin? Sabi lang niya, anak, tinuturuan kita mag-manage noon pa. Noon ko pa tinuturo sa iyo ang mag-management. Ayaw mo lang makinig. Kaya nagkawindang-windang ang buhay ko. Ang taas pa naman sana ng pinag-aralan ko. Rehistrado akong arkitekto, kapatid. Ibig sabihin, pwede po ako mag-practice. Pipirma ako ng mga dokumento, pero sablay. Bakit? Wala kang tamang prinsipyo ng management, anak. Sabi ko, Lord, saan ako magsisimula? Eh, 62 na ako eh. Sabi niya, go back. Read my word. Balik ako dito. Sabi ko, oo nga, ano. Kaya pala, tagal-tagal ko nang nananalangin, Lord, bigyan mo naman kami ng magandang church. Yung 3 stories na church. Yung 3 kwento. 3 stories eh. Tama naman kayo. Parang awa nyo na. Masyado kayong seryoso eh. 3 kwentong church. 3 stories. Oh. Bakit hindi dinidilig ng Panginoon? Eh kung maliit nga church, hindi mo mamalis, 3 palapag pa kaya. Simple. Sino dito nananalangin ng malaking bahay? Taas ang kamay. Yung totoo lang. Namamalis niyo ba yung bahay niyo maliit? Oy, hindi pa darating. Sino dito nananalangin ng business? Wala nang tumaas. Wala nang tumaas. And we are all guilty of mismanagement. Punta kayo ng Shumart, punta kayo sa food court. Sino po ito kumakain ng buffet? Buffet. Panginoon, 19 na taon na po ako nagpapastor sa lugar na ito. Mga pipi pa lang, mga miyembro ko. Sino po nakakain na sa food court ng Shumart? Ayun, nagtaasan. Sino po dito nakaranas ng kumain ng buffet style? Yun. Tanungin ko kayo mga kapatid,
Doon ba sa buffet na pinuntahan ninyo maraming pagkain? Meron ba kayo napansin? Marami kayong dapat mapansin, pero ito particular ako. Maraming pagkain, bakit ang liit ng plato? Ito mga anak ko, mahilig to sa sa buffet. Di ba kumakain tayo sa buffet, anak? Gaano kalaki ang plato? Maliit, di ba? Maliit. Anong gagawin? Buffet eh. Anong gagawin? Pupunuin. Saan ba yung salad, buffet na salad noon? Wendy's ba yun? Wendy's? Diyos ko po, may nakakasabay ako, mga kapatid. Ang lalagyan niya, di ba plato? Lapad. Lapad yung plato, di ba? Hindi plato, platito. Diyos ko po, gano'ng kataas yung salad? Ganyang kataas. Kaya kung maglakad, gano'n, no? Kasi gumaganong-ganon eh. Ano kalokohan yan? Ano kalokohan yan? If you will try to be very observant in the way people transact their day-to-day lives, masasabi mo mga kapatid, mismanagement, wrong management, and there is not even a management. Kasi tinitingnan ko yung bahay ko. Ilang taon na yung bahay natin, mga anak? '27? O sabihin natin 28. Kasi ano yun September 1997? 1997. Alam niyo ba hanggang ngayon, hindi ko pa nare-repair ang bahay ko. Si Joe, nakapunta na sa bahay ko. Sa bahay pala namin. Yung bahay namin, yung mga maliliit pa yung mga anak ko. Maliliit tsaka sexy pa yung mga anak ko nun. Tingnan niyo naman sila. Sexy, di ba? Lalo yung umiinom ng tubig. At saka yung katabi nang umiinom ng tubig. Tapos magtuturo ako ng management. Mga kapatid, we're all guilty. Guilty ako. Kaya hindi ako mapakali Sabi ko, Lord, there's something wrong There's something wrong with my life. There is something wrong with their lives. Saan po ba kami nagkulang? Simple lang Napakasimple lang. We're all so busy. Busy for what? Diba, last time nandito ako, Joe, from Bulacan, akong dumating. Ano yun? Tuesday yun, di ba? That was Tuesday. And we're supposed to tackle yung third part ng ating Bible interpretation. Di ba? Methods of interpretation. Pinakain niya ako ni Bal ng mga ganun At naka-ready na ako nun. Bigay mo from Bulacan, Bulacan naman to. Ibig sabihin, hati-hati yung oras. Pagdating ko dito, pagkatapos kong kumain, sabi ko, bakit parang walang excited na pumunta dito ng maaga? Nalulungkot na ako nun, Joe. You know me. Nalulungkot na ako nun. Yung pinakain ako ni Bal, masaya ako dahil merong pagkain. Pero pagkatapos kong kumain, nasimula na ako maging malungkot. Kasi napakahalaga ng tinatalakay natin. Paano natin i-interpret ang Biblia? Paano natin babasahin ng tama ang Biblia? At paano natin ito ibabahagi ng tama sa tao ang Biblia? Anong naramdaman kong... Tapos dumating pa si Gang. Sabi ko, naka-ready ka na ba? Galing siya ng trabaho Nakapagpa-photocopy ba? Hindi. O hindi ka handa. At alam ko doon sa mga sumusunod, hindi pa rin nakahanda. Wala nagpa-photocopy. So parang nadismaya ako. Honestly, mga kapatid, kilala niyo ako. I was disappointed at that time. Sinabi nga kasi disappointed ako, ma. Bakit parang walang excited na matuto, ng malaliman? Ako gustong-gusto kong matuto Lalo sa mga kapalpakan ko, nung una akong mga panahon na tinawag na pastor. I want to learn more. And I want to know Him more.
Or else, papanaw ako dito na kulang ako. Sabi doon, mene tekel parsin. Ano ibig sabihin nun? Tinimbang ka, ngunit overweight ka. Overweight with less understanding. Overweight, less wisdom. Overweight, less knowledge. Pero ang bigat ng timbang mo. Sa makatuwid, mabigat ang timbang mo, pero mababa ang timbang mo kay Lord. So, balik po tayo dito. So, meron pong customer service. At tayo po, naglilingkod po tayo sa tao eh. Hanggat hindi ka naglilingkod sa tao, huwag mo tawagin ang sarili mo Christian. Ang Christian ay paglilingkod. Ikaw ang lalapit. Ikaw ang magbibigay. 3 B ang gusto ko ibahagi sa inyo. I learned this from my colleague. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ang una mong ibibigay, buhay! At kapag ikaw ay naglilingkod, magpapatuloy ka ng mga kapatiran para na kahit hindi pa kapatiran. Alagaan mo, bahay! Buhay, bahay! At kung ikaw doon sa dalawa, ginagamit ka ng Panginoon, ang huli, bulsa! Tapos ang kuripot nyo. Walang naglilingkod sa Panginoon, hindi gagastos. At pwede ba, huwag tayong maghanap lagi ng libre. Wala pong libre. Yung kaligtasan natin, hindi libre. Ang ginawa mo lang, libre mong umayaw, libre kang tumanggap. Yun lang. Pero walang libre sa ginawa ng Panginoon. Sabi dito, the people ate and were satisfied. Afterward, the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. Walang aksaya sa management ng Panginoon. Ano mga inaksaya natin sa buhay natin? Oras. Resources. Ano pa? Relationship. Ano pa? Ang dami natin inaaksaya. So we're poor managers. Sabi doon, pinulot ng mga disipulo ang mga sobra. At yung sobra, mga kapatid, wag niyo na akong tanungin, nagamit pa rin nila yon. Dahil naglalakad sila eh. Pagugutom sila kung tutusin. So hindi po sila pinabayaan ng Panginoon habang sila naglilingkod sa Panginoon. At ang sabi sa kanila, pinapahayo ko kayo, pero wag kayong magdala ng extra tunic. Huwag kayong magdala ng pera. Hindi sila pinagdadala, mga kapatid. Sapat na, sabi doon. Pag kayo nagpunta sa isang lugar at hinanap nyo ang mga taong may kapayapaan at pinatuloy kayo, pumasok kayo. At kung anong ihain sa inyo, kainin nyo. At kung kayo alis na, iwan nyo ang inyong kapayapaan. Bakit? Si Lord ang magpo-provide. And in my 32 years of being a pastor, mga kapatid, never, not even one time, na pinabayaan ako ng Diyos. And my whole family can testify to it. Even my wife herself. Doon sa maliit na allowance ko, 500. Binibigay niya. Nandoon ng toll fee, nandoon ng diesel, nandoon ng pagkain. Miyerkules ng umaga, Sabado ng gabi, late ng gabi, uuwi ako ng San Mateo, babalik ako ng Kinalingguan for only 500 pesos. Ayan si Joe. Magaling magluto yan ng pinakamanipis na omelette na pwedeng gawing flying saucer. Ang tawag doon? Yung larong yun? Ha? Frisbee. Magaling talaga si Kaina. Kung meron po magpapatotoo ng hirap na pinagdaanan po namin dito, isa si Joe. Isa si, yan, yung taong yan, yung naka-green. Ano pangalan mo? Tagal na kita binakita eh. Buti nagbalik loob kasi pag
Si Eric. Maglalabing 9 na taon na po ang TLCFCCI. Maglalabing 9 na taon na po si Eric sa TLCFCCI. Kahit pa nga gaganon-ganon lang yan. labing 9 na taon yan. At sila yung naging katuwang ko. Kahit mga kapos, nakakatulong. Sapagkat walang sayang sa Panginoon. Walang hindi pakinabang sa Panginoon. Lahat ay pakinabang kung magpapagamit ka sa Panginoon. Sa tingin niyo ba yung nawala sa inyo na 10%, hindi po ba kayang ibalik ng Panginoon yan? Maliban lang kung sinaraduhan mo na ang pintuan ng pagpapala, talaga hindi napapasok yun. Sinarado mo na eh. Do you think God cannot restore? Do you think God cannot give back? Tithing is not about giving money to God. Tithing is about learning the right principle of management. Kaya walang dapat naghihirap dito. Walang dapat na nagrereklamo dito. Walang dapat na kapos dito. Dahil walang kapos sa plano ng Panginoon. May sobra nga eh. 5,000 pinakain. Ilan lang tayo? Wala pa nga tayo 100. At paulit-ulit pa nagpapakain ng Panginoon, mas marami ang hayop kaysa tao. Punta kayo sa ilalim ng dagat kung kaya ninyo. May malaking balyena, may malalaking isda na kinakain mo, may mga butete. Pinapakain din ng Panginoon, may palaka, may pinapakain. Kung yung mga hayop pinapakain ng Diyos, hindi nagre-reklamo, bakit tayong tao na pinapakain? Reklamo pa rin tayo ng reklamo. Bakit lang ang ulam? Sana bang iba? Ba't nagbibigay ka ba? O nga, no? About 4,000 men were present, and having sent them away, he got into a boat with his disciples and went to region of Dalmanuta. See? Sa ano po ito? Sa Marcos po ito. Sa Mateo, yung pagpapakain ng 5,000 taong kalalakihan lahat. Bakit kalalakihan, mga kapatid? Kasi siba kasi mga lalaki. So, ibig sabihin, kung lalaki, pagpalagay mo ng may asawa, multiply mo na lang by 2. So, 5,000 times 2. 10,000 plus the children, at least 15,000 times 3. Pinakain ng Panginoon yun. God will never run out of resources. Pero mga kapatid, nandito ang galing ang resources. Pinadadalot, ay barado. Pagdating sa iyo, halos wala na. Patak na lang. Parang ganito. Ito mga kabahayan na ito, karamihan dyan, merong metro ng tubig. Yung iba, personal na nila, nasa kanila na, mga kapatid. Pero yung iba, magugulang, nagpapatayo ng tangke. So, hinihigop nila lahat ng tubig, lalo na kung bahay nila mataas. Ano mangyayari sa iyo? Kung malayo ka, wala ng tubig na darating sa iyo. At nasanay po tayo, pag sinabing blessing, 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 ang lagi po nasa isip natin, material na blessing. Nagkakamali ho ba ako? Uy, blessing! Magkano? Okay, pagpalagay natin gano'n naman. Pero mga kapatid, napakakitid ba ng ating pangunawa na kung susukatin natin ang pagpapala ng Diyos, lagi bang material? Well, sabihin ko sa inyo, totoo, na unang ginawa ng Diyos, material. Pero pagkatapos gawin ng material, anong sunod na ginawa ng Panginoon? Tao. So, ang tao, merong direktang relasyon sa Diyos. That's blessing. Pero hindi kontento ang Panginoon doon. Binigyan niya ng otoridad ang tao. That's blessing. Meron kang authority. Kaya kapag meron kang pamilya, you are blessed. Why? Because God gave you an authority to manage your
family. Would you not consider it blessing? It's up to you. Ano pa? Another blessing na binigay ng Panginoon kay Adan. Not only na binigyan siya ng authority, binigyan din siya ng blessing ng i-appreciate lahat ng ginawa ng Panginoon. Blessing to manage. Pinagkatiwala sa kanya. And blessing to know the difference. Ano yun? Hindi lang ng mga hayop, kundi ng 2 puno sa gitna ng halamanan. Is another blessing. At ito ang pinakamagandang blessing na ginawa ng Panginoon. Napagod ng tao eh. The blessing of rest. Blessing of rest. Or Sabbath. Yung taong laging nagtatrabaho, wag mo nang ipagmalaki, busy-busy ako eh. Kapatid, may mali eh. May mali. Hindi ka ginawa ng Diyos para laging maging busy. Ginawa ka ng Diyos para magkaroon ka ng kapahingahan. Kaya kung pinapatay mo ang sarili mo, kahit mga pastor, punta doon, punta dito, kaya sabi ni pastor marami na ako kayong schedule eh. Actually, nagbawas na nga ako eh. The more I age, the more I long for peace, serenity. Ayoko na ng maingay. Gusto ko yung nakatingin lang sa malayo. Malayo ang tingin. Wala namang tinatangan. The more tumatanda ako, gusto ko yung nakikita ko yung kalikasan na kinalakihan ko nung ako'y maliit. Hinahanap ko yun. Yung merong ibon, yun. Kasi sa bahay, maraming ibon. Ibon. May ibong kakanta-kanta. Mga babae, may lahing ibon yan eh. Yari ito. Binigyan ka ng Diyos ng pagpapalang kapahingahan. Hindi lang sa katawan, kundi sa isip, sa puso, at sa kaluluwa. Hindi ba blessing yan? Tapos ikukumpara mo yung sarili mo, laki naman ng bahay ng kapitbahay. Kailan kaya ako magkakaroon ng malaking bahay? Kapatid, nagtatrabaho yun eh. Marunong mag-manage yun. Hindi katakataka na meron siyang ganun. Anong sabi dito sa Biblia? Mas marunong ang mga hintil kaysa mga totoong mananampalataya. Sinasabi pa natin, ang mga kayamanan ng mga makasalanan ay mauuwi sa mga mabuti. Diyos ko, ilang taon na sinabi yun? 2,000 taon, mayaman pa rin sila, mahirap ka pa rin. Bakit? May mali eh. May mali. You keep on dreaming, but you're not doing, you're not stepping on it. You are not acting on it. So, accountability, unang katangian ng isang manager. Pangalawa, dito na po tayo magtatapos. 5 po ito eh. Discipline. May disiplina. Noong panahon namin ni Presi, dahil wala kaming pera, hindi kami nag-o-order ng nagnanais ng, pag may date po kami, kontento na po kami sa oras ng bawat isa. Kontento na kami sa presensya ng bawat isa. At lalong kontento na kami sa content ng aming pong pag-uusapan. But we never talk about money. Hindi pa yun. Kasi kinikilala pa namin ng bawat. So we enjoy one another. And Adam was enjoying the presence of God nung wala pa si Eve. Enjoyment is a blessing from God. Pero ang enjoyment, wala po yan sa mall. Wala po yan sa pera. Your enjoyment is your deep relationship with God. Amen. Okay. Anong disiplina namin? Hanggat wala, o di makontento na lang tayong mani. Wala pa yung mga anak namin nun na hindi mahilig sa mani. Ayaw magkatagyawat.
Ang gusto niyan Biamare. Wala akong mani doon. Paano mo dinidisiplina ang sarili mo as a manager? And then, ginawa namin ni Presi, sino po dito ilang taong ka na, Brad? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? 55. Brother Romy, ilang taong ka na? 65. Kinukwenta ko yung taong ko, 62 ako. 62 times 365 days, ilan yon? 22,000 days times 60 pesos. That is roughly 6 million something. Lahat po dapat tayo dito milyonaryo na. Kung bawat araw ay nagsusubit tayo ng 60 pesos isang araw. Sa akin lang yun 62. 60 pesos a day times 22,000 days. Mga kapatid, that is roughly 6 million. Kaya wala po sanang mahirap. Wala po sanang mahirap. Kasi nga, mali po yung ating panuntunan ng paglalagay sa kaayusan, una, ng ating relasyon sa Diyos. We cannot manage ourselves if we will not be able or if we will not allow God to manage us first. Kailangan ma-manage muna tayo ng Panginoon. At yun ang ginawa ng Diyos. Minanage muna lahat ng background. Manage lahat. Pagdating sa tao, pinasyal, dinala sa halamanan at binigyan ng dalawang mahalagang utos. Gumawa ka at alagaan mo ang pinagagawa ko sa iyo. Okay, mga kapatid, balik po tayo sa prinsipyo ng management. Kumusta po ang ating pamilya? Namamanage po ba natin? In accordance to the biblical principle of management, God will not grow, God will not allow anything to grow if there is no one to manage. If there is no one to manage, if you are not trustworthy with little, do not expect God will give you the much needed blessing you are praying about. It will not come. Why? Because you are not trustworthy. Prove your trustworthiness to God first. Prove it. Prove it. Kung meron kang gustong patunayan, huwag sa tao. Sa Diyos papatunayan. Kaya nga sinabi ng Panginoon kay Adan, sa kaunang tao, bibigyan natin sila ng kapamahalaan. Saan? Sa mga ibon, sa mga isda, sa mga hayop na gumagapang at lumalakad sa ibabaw at sa ilalim ng tubig, mga nilalang ng Panginoon. Mga puno, paalagaan ko sa inyo. Papaalagaan ko sa inyo sapagkat pinagtitiwalaan sila ng Panginoon upang maging tagapag-alaga. Dalhin po natin yan sa setup po natin ngayon. At kung yung setup natin sa bahay, madala natin dito sa church, boom! Lahat excited. Lahat eager. Lahat productive. At konti na lang siguro magrereklamo. At konti na lang siguro ang mag-aalibay. At lalong konti na rin ang mawawala. So, accountability, discipline, honesty. Totoo ka ba? Ano ba yung honest sa Tagalog? Tapat ka ba? O sa palengke ka lang narinig yun? Pagkano to? 50. 20 na lang. Hindi, tapat na po. Eh, karamihan naman nasa palengke, sinungaling eh. Di ba nagtatawaran kayo? Kulang pa po sa sa kapital. Ngayon si Ina, tsaka si Bal, namamalengke to. Ako, namamalengke po ako ng malito nung binata pa ako. Nanay ko magaling tumawad eh. Punta kami ng divisory. Magkano? 100? 50? Sabi ng tindera. Parang kaya mo na kayong pakitain ha. Di ba nagpunta ang Panginoon? Pasensya na kayo, 5 minutes. Di ba nagpunta ang Panginoon sa templo? Anong unang ginawa ng Panginoon siya pumasok sa templo?
Ewan ko, pastor. Ano ba ginawa? Pakikwento nyo na nga lang sa akin. Pagpasok ng Panginoon sa templo, nakita niya yung mga nagpapalit ng salapi, yung mga nag-aalay. Anong ginawa ng Panginoon? Tinumba niya yung mga lamesa na nagpapalit ng salapi at gumawa siya ng whip of cord. Ano yung sabihin niyo? Yung tela. Pinilipit niya at pinagahampas yung mga, maraming mga nakawalang mga kalapate. Pero yung kalapate na mataas ang lipad. Bakit pagdating sa Pilipinas, bumaba ang lipad ng kalapate? Napagod siguro. Ewan ko sa inyo. At ang sabi ng Panginoon, alalahanin nyo ng bahay na ito ay dapat natawaging bahay ng panalanginan. Pero, ginagawa nyo bahay ng magnanakaw. Bakit? Bakit? Kasi ang mga inaalay, perpekto ang inaalay, walang kapintasan. At yung pera, dahil galing sila sa ibang lugar, ang pera nila kailangang ipalit. Hindi nila alam yung exact measure ng pera. Kaya kung ano lang ibigay sa kanila, yun ang tatanggapin nila. Hindi nila alam na budol sila sa halaga ng perang pinanalit nila. Anong tawag doon? Magnanakaw. Kaya sinabi ng Panginoon, ginawa niyo itong bahay ng aking ama, na bahay ng panalangin na ginawa niyo at pinuno niyo ng mga magnanakaw. Mga kapatid, templo yun. Ito church. Meron bang magnanakaw dito ngayon? Na yung value ng buhay mo, yung value ng oras mo, na eksakto at sobra pa lang binigay, tapos isasauli mo sa Panginoon, devalued. What is management? Another principle of management is adding value. Na ito lang, pero pinapataas mo ang uri. Yun ang tamang management. Tingnan niyo yung mga shampoo ginagamit ninyo. Nung una, marami at makintab talaga. Habang tumatagal, yung pakete hindi na kasing ganda nung una. That's part of marketing. But that's a complete lie. That's a complete lie. At ayaw ng Panginoon ng hindi tamang panukat. Mga kapatid, learn this principle. And I assure you, hindi lang magiging maganda ang buhay mo, magiging katanggap-tanggap pa sa Panginoon ang mga ginagawa mo. Una, sabi doon, honesty, huwag kang mandaya. Pangalawa, accountable, huwag kang walang pakialam. Pangatlo, disiplina, huwag ka naman bara-barabay. At meron pa pala akong isa. Last, diligence. Nagsusumikap ka. Ang tatay ko noon, talagang bilib ako eh. Nakikita ko yun. Pag sweldo niya, uwi sa bahay, bibigay kay nanay yung sweldo niya. Nakikita ko yun. Kaya sabi ko, pag laki ko, gagayahin ko si tatay. Bibigay ko rin yung sweldo ko, yung sobre lang. Hindi, ginaya ko mga kapatid. Kaya wala kaming issue ni Presa sa pera. Nagsalita po kami doon sa Couples Fellowship, tuwan-tuwa sila eh. Ito rin po yung tinalakay ko sa kanila. Yung chapter 2, sa couples naman. Tuwan-tuwa sila. Dahil sayang, pastor, marami pong hindi nakatin kasi in-open lang namin dito lang eh. And daming SKN. Susunod na lang po, pastor. At alam niyo ba yung love gift ko? Ba, okay ah. Nagsalita lang ako ng mga sa kalahating oras siguro. Baka kumita ako ng 7,000. Sabi niya, pasensya ka na, pastor ha. Pasensya ba? Kasi wala kaming mayaabot sa iyo. Dati-dati, pagsasalita ko, may pakwan. Tapos meron pang ibang perks. Eh sabi niya, pastor, pasensya na po. Ito lang maibibigay namin. Nung pagkaabot sa akin ng sobre, binigay ko agad kay Presi. Tuwa si Presi. Mahal ako ni Presi. Tapos nung gabi na, natutulog na ako, kinabukasan, ito na yung, nakita ba yung sobre? Nakita ko. Di kinuha kong ganyan. 5,000 na lang. Kasi yung 2,000, kinuha ko na, tithes. Hindi. Pag meron siya, meron ako. Pag meron ako, meron siya. Yung kanya, yung akin, kanya. Yung kanya,
Alam niyo na susunod doon? Ewan ko lang kay Bal. Wala. Accountability, discipline, honesty, and diligence. Those are the characteristics of a good managers. A good manager is maximizing the less. And a good manager is putting value more. Hindi naman komplikado ang mag-manage eh. Pero yun ang una natin dapat pinag-aaralan, mga kapatid. I'm not saying huwag nating pag-aralan ng theology. Pero kung sarili mo, hindi mo kayang disiplinahin, huwag ka muna mag-aral ng theology. Please? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ito na yun. Maaari mo bang ibigay na yung para sa ating breaking of bread?